Bunsod ng nakaambang pagtaas ng singil ng kuryente, paano nga ba tayo makakatipid sa paggamit ng kuryente nang hindi ramdam ang init o nagtitiis sa dilim? Alamin yan sa ulat ni Elijah Canlas. Kasing bilis ng patak ng metro kada switch on ng ilaw at pag-andar ng ating mga appliances sa bahay ang bilis ng pintig ng ating puso sa kada buwan ng bill ng kuryente na ating natatanggap. Yan ay noong wala pang krisis ng langis. Pero ngayon, mas lalakas pa ang kabog ng dibdib sa bagong banta ng panibagong pagtaas ng bayarin. Aasahan ng publiko ang dagdag singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aabot sa 64 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco ngayong buwan ng Marso. Ito ay katumbas ng 129 pesos na dagdag singil sa kabuuang bill ng kuryente ngayong buwan ng isang residential customer na may karaniwang konsumo ng 200 kilowatt hour. Kaya naman ang may bahay na si Rosita may diskarte ng gagawin sa negosyo niyang maliit na tindahan, lalo't may ice tube maker at coffee vending machine siyang minementena. Pinapatay mo na rin dito pag nakagawa ka na ng alam mong sapat na maghapon na ibebenta mo na yelo, patayin mo na. Ito kasi hindi, tuloy-tuloy ito. Kaya hindi namin natitipid. Wala kaming electric fan dito, walang ibang appliances dito, ito lang. Yang ilaw, isa lang sisindihan mo. Pero pag gabi naman na, lahat ng ilaw, may bali 3 ilaw din. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtipid sa kuryente at gasolina. Bilang pagtalima sa direktiba ng Pangulo, ilang ahensya ng gobyerno ang agad na nagpatupad ng energy spot checks. Gaya na lamang ng inyong PTV na naka-switch off ang ilaw, computers, printers, photocopiers at iba pang office equipments pagkatapos ng office hours. Ang ating po mga ahensya ng pamahalaan ay nag-i-implement na po ng ating 4-day work week. Sa bahagi naman po ng ating Department of Energy, katuwang rin po yung ating mga ibang ahensya, nagko-conduct na po kami ng mga energy spot checks. Sinisigurado na po namin na ang ating pong resources, papakuryente or fuel, tatalima dun sa inutos na dapat hindi bababa sa 10% ang kabawasan or ang target nga po aggressively umabot po ng 20%. Ayon kay Director Patrick Aquino ng DOE, ang pagbabago ng ating gawi sa paggamit ng kuryente ay may malaking epekto sa pambansang supply ng enerhiya. Narito naman ang 5 mahahalagang hakbang na maaari nating simulan ngayon. Ang Golden Rule na 24 degrees Celsius. Panatilihin ang thermostat ng aircon sa 24 degrees Celsius. Sa temperaturang ito, hindi hirap ang compressor ng aircon, kaya naman mas mababa ang konsumo ng kuryente habang nananatiling presko ang silid. Yakapin ang inverter technology. Kung may pagkakataon na magpalit ng appliance tulad ng ref o aircon, piliin ang inverter type. Bagamat mas mahal ng kaunti, kaya nitong bawasan ang inyong konsumo ng hanggang 50% sa katagalan. Maliwanag na bukas sa LED. Ang paglipat mula sa fluorescent o incandescent bulbs patungo sa LED lights ay isa sa pinakamabilis na paraan ng pagtitipid. Mas matagal ang buhay ng LED at hamak na mas maliit ang wattage na kinakailangan nito. Labanan ang phantom load. Ugaliing hugutin ang mga saksakan ng appliances at chargers na hindi ginagamit. Kahit naka-off ang device, basta't nakasaksak ito, patuloy itong humihigop ng maliit na porsyento ng kuryente na kapag pinagsama-sama ay malaki ang epekto sa bill. Maging energy inspector. Magsagawa ng sariling spot check sa bahay o opisina. Siguraduhing malinis ang filter ng aircon at blades ng electric fan dahil ang maduming kagamitan ay kailangang magtrabaho ng mas matindi na nagre-resulta ng mas mataas na konsumo. Paalala ng Department of Energy, hindi dapat iasa lamang sa gobyerno ang pagtitipid. Sa halip, may pare tayong mga Pilipino na dapat gampanan. Maging wais, maging disiplinado para kuryentipid. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.